Hi guys! Welcome back to my channel again. My name is Jap. Kumusta po kayong lahat? So yun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng Facebook ko, ayan. Message niyo lang ako guys, okay? So, message niyo rin ako guys sa aking page. Ayan, pwede rin kayo guys mag-follow sa page ko. So, titignan natin, kanina ba itong love reading? Ayan, wala tayo kahapon. Pag-cut off talaga guys, parang, yun yung inaano ko na parang day off ko. Since di ako nagde-day off. No? Parang di ako nagpapahinga. Okay. So, titignan natin kanina itong love reading. Kanina itong love reading. Meron tayong King of Wands. So guys, si King of Wands is someone na passionate, no? So pag ito kasi yung lumabas, ibig sabihin, nandun yung desire ng person mo. Nandun yung pagmamahal, nandun na parang inaantay ka ni person. Nandun sa point na parang gusto niya guys na mag-usap kayo. Okay? So first sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Gusto niya na parang mag-usap kayo dito. And kung makikita nyo guys, the moon. So, yung pinapakita kasi sa akin dito, ito si the moon, hindi niya na guys kaya pang itago, no? Hindi na niya guys kaya pang magsinungaling. Hindi na niya guys kayang magpanggap, no? Sa nararamdaman niya. Kung medyo distant sa inyo tong person na to, sa pinapakita sa akin dito, parang mas nag-ano siya, mas parang nababalisa, parang ganun, mas nababalisa siya na ganito yung setup nyo. Okay? Or sabihin natin na kung umiiwas ka, wala kayong pag-uusap, mas nababalisa siya. Okay? So, ayun, ba't ko kinuha? Tingnan natin, kanino tong love reading, spirit guide. Kanino tong love reading? So guys, si The Magician, gusto niya mag-effort. I think meron tong gagawing effort, no? Okay, gagawa siya ng hakbang. Meron siya guys plano rito. Yun yung pinapakita sa akin dito. Pero sa ngayon kasi, yung mga nare-realize mo kasi, patungkol dito sa connection yung dalawa, parang medyo distant ka talaga. Parang nandun ka na sa point na pagod ka, no? Napapagod ka na sa connection yung dalawa. So, yung iba sa inyo guys, wag ka lang kasi mag-focus dun sa love, no? Isipin mo na lang kung ano yung nagagawa niya sa pamilya or ano yung nagagawa niya sa relasyon niyo. So, kung parehas yun, guys, wala. Like, parang wala na yung love. Hindi na kayo, guys, nagtutuloy-tuloy mag-usap. Sabihin na natin, guys, na parang wala na rin, guys, effort na ginagawa. Hindi ka sinusuportahan financially. So, tanungin mo yung sarili mo, ano pa yung mapapala mo dito sa relasyon na to? Though, meron naman siya, guys, kayang gawin para tulungan ka. Okay? Pero sa ngayon kasi, guys, siguro ikaw, meron kang nagiging realization na gusto mo nang umiwas kasi sobrang pagod ka na, sobrang nai-stress ka na, okay? Sobrang sama na ng loob mo. Parang gano'n. Sobrang sama na ng loob na ibinibigay sa inyo itong tao. So, lahat ng ginagawa niya is pabor na lang lahat sa kanya. So, ikaw marirealize mo, nasan ako doon, no? Ano na yung parang papabor para sa akin? Kasi parang lahat ng plano pabor na sa kanya, guys. Okay? Mararamdaman mo eh. So, I think hindi nare-realize ng person mo. Kaya parang gusto mo na lang siyang i-let go. Masama yung loob mo. Gusto mo nang umalis. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong death and revert to, guys. No? Ibig sabihin, kung may ending, may new beginning. So, meron ako nakikita rito, guys, na parang may mag-offer sa iyo ng cup of love. So, siguro, guys, kung may mag-offer sa inyo ng pagmamahal ulit, parang salain mo, no? Baka kasi matulad na naman dito. Okay? Ito naman kasi, guys, nandun yung love, nandun yung parang nabibigay niya yung gusto mo.
Pero, mas pinapakita sa akin guys na sobrang workaholic. So, wala masyadong time din sa'yo to. Pero, mabibigay niya yung gusto mo. Ito, kumbaga kung titimbangin mo siya dito sa past and new person, parang mas may magagawa pa sa'yo itong new person kahit na masyadong busy. Kasi nandun sa point na nagbibigay sa inyo. Okay? Hindi kagaya nito. Okay? Sige, tignan pa natin. Kanina itong love reading. Kanina itong love reading. Meron tayong the High Priestess. Okay. So guys, itong si the High Priestess, malakas yung pakiramdam nito. So, parang hindi ka pa ready, no, na mag-open ulit sa bago. Or hindi ka pa ready na pumasok ulit sa relationship. Kasi ang malinaw na pinapakita sa akin dyan, guys. Gusto mo nang i-heal yung sarili mo. Gusto mo na, guys, na mag-focus sa sarili mo. And, pinapakita rin sa akin na parang iniisip mo na baka gagamitin na lang ako, baka peperahan na lang ako, or baka abusuhin lang ako. Nandun lagi yung pagda-doubt, no? Kaya yung iba sa inyo, posible, no? Kasi parang ang daming single, yan, maraming single akong nasasagap na energy dito. So, mas malakas yung energy ng mga single. Na parang gusto mo na, guys, na mag-isa, kasi mas na-enjoy mo, mas masaya, walang, hindi ka natatakot, parang ganon. Wala kang natatapakang tao. So, hindi yung parang lagi kang kakabahan. Pag magkaaway kayo ng person mo. So, I think na-enjoy mo. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong, ayan. Alam mo, masama yung love sa'yo ng person mo. Kasi nandun yung love, pero mas nararamdaman yung, bakit ganito ka? Siguro kasi nawalan ka na talaga ng amor dito. As in, nawalan ka na ng pagmamahal sa taong yan. Kasi parang sa inyong dalawa, mas passionate siya eh. Mas mahal ka niya kaysa mas mahal mo siya, no? So, yung malinaw na pinapakita sa akin dito, parang distant ka na talaga sa kanya. So, siguro yung energy ng mga single dito, baka naisip mo pa rin yung past relationship mo. Pero, wala kasi ako nakikita rito na in relationship, no? Oo. Ayan, may mga single. Meron tayong the world moving forward. So, parang ito na yung time para mag-move on. Ito na yung time na parang magsimula na ulit ng bago sa sarili. So, yun yung pinapakita sa akin. Meron tayong Queen of Swords. What else? Meron tayong Ace of Swords. And meron tayong the Empress. So, kung makikita nyo guys, siguro galing ka sa relationship na nag-cheat yung person mo. Isa to sa nagiging trauma mo, yung cheating issue, no? So, isa yun sa mga nagiging, isa yun sa mga nagiging realization mo, parang chinit ka ng person mo, sinaktan ka niya, parang pinaglaruan. So, ngayon, na parang, nawawala ka na talaga ng pagmamahal, na parang pinabayaan mo na siya, saka siya, guys, naghahabol, no? Saka siya, guys, magpaparamdam. So, kung nabigyan mo to, guys, ng second chance, parang pinipilit mo na lang yung sarili mo, hindi na mawala guys sa sistema mo yung mga ginawa niya sa inyo. So parang kahit i-save pa to, parang nasasaktan at nahihirapan ka lang sa mga ginagawa, no? Kasi tignan mo, paulit-ulit lang na cycle. Though sabihin na natin guys na binabago niya na yung sarili niya. Pero nandun sa point na hindi naman tuloy-tuloy yung communication. Parang wala siya guys nagiging plano. Okay? Lalo na at nagkaroon na nga guys ng issue dito ng cheating. So, hirap ka na magtiwala na parang every time na may makakausap yung taong yon, lagi mong pag-iisipan, parang uulitin na naman niya, no? So, bumabalik yung trauma mo, okay, na parang bakit yung ibang tao binibuild mo? Bakit yung ibang tao binibigyan mo ng guidance? Bakit ako hindi? Parang ganon. So, masakit din para sa inyo yung ginagawa mo, pero feeling mo ito yung makakabuti sa inyong dalawa. Okay? Na parang siguro, parang ikaw na yung gumagawa ng hakbang na parang eto na yung time na ako na yung gumawa ng hakbang, parang gano'n, ako na yung gagawa ng hakbang na umalis dito sa relasyon na to para parehas tayo makausad. Parang gano'n. So, siguro yung iba sa inyo, kaya pinipili mo mag-move on dito para makausad na kayo ng person mo. Kasi ikaw itong mas matalino. Okay? Nare-realize mo na mas marami pang blessing na paparating sa inyo. Eto malakas din ang energy ng mga LGBTQ dito. May mga bisexual dito, same sex, ganyan. And, ayan, baka may mga tibo, tomboy, no? Bi, ayan. LGBTQ+.
So, siguro ikaw, nasupportahan mo na yung person mo. So, ulitin ko guys, any gender, wala naman tayo guys, specific na gender dito as long as nakaka-resonate ka. Kasi dalawang babae lumabas dito. Pwedeng bading, pwedeng tomboy, so any gender guys, wala tayong pinipili. So, pwede guys na ikaw, nare-realize mo okay, na binigay mo yung blessing, no? Or nakuha niya yung mga blessing na meron ka before. Na-absorb niya yung energy or naipasa mo yung blessing, napasa mo yung swerte mo and na-absorb na ngayon ng person mo. Kumbaga parang na mamayagpag na siya. So, kaya niya na kasi yung sarili niya. Ramdam mo na parang di ka na niya kailangan. Parang binuo mo lang tong taong to. Then after niya guys, mabuo. Parang wala na. So, yun yung masakit doon. Kasi parang sa isang relationship guys, parang kailangan lang tayo ng, alam niyo yun, sa isang relationship, bihira Bihira yung parang magkaroon kayo guys ng like a puzzle, no? Na parang fit kayo sa isa't isa. Na napoprovide nyo yung pangangailangan ng isa't isa. Pero ito kasi guys, parang mafe-feel mo na parang kinailangan ka lang niya para mabuo siya. So, nung nabuo mo siya guys, ayan na nga. Saka siya guys, parang umaalis. Okay? So, titignan natin guys yung zodiac sign. Pero alam nyo guys, nare-realize naman niya. Nandun pa rin kasi yung love. Pero ayaw mo nang ipilit yung sarili mo, guys, no? Mga sa inyo, guys, parang ayaw mo nang mag-assume na okay pa kayo. Then, di mo na, guys, ito talaga i-work out. So, energy ni person. Ano yung nararamdaman sa inyo? Nararamdaman ni person. Ayan. Okay. Meron tayong the Fool. So, ito kasi, guys, parang hindi siya guys marunong magplano para sa sarili niya. Kasi yung the Fool guys is new beginning din naman to. Pero sinasabi guys na hinay-hinay ka sa mga decision mo. Parang ganon. Hinay-hinay ka sa mga ginagawa mong hakbang sa buhay mo. Kasi maling salita mo lang, maling hakbang mo lang, pwedeng ikasira mo. Okay, so yun si the Fool. Yung pinapakita kasi sa akin dito guys, kailangan niyang mag-ingat sa mga desisyon na ginagawa niya ngayon. Okay? So, yung nararamdaman sa iyo guys ng person mo, nandun na parang nadadala lang siya guys ng bugso ng damdamin. Okay? Hindi niya guys pinag-iisipan yung mga sinasabi niya, mga hakbang, ganon. So, nabibigla siya, no? Hindi niya guys pinag-iisipan talaga. And sobrang laking apekto nito para sa inyo. Okay? Kasi, ayun, no, may tubig. And, di ba parang galit na galit yung water? Alam naman natin guys na ang tubig ay emotion, no? Depende kung kalmado yan or ganito, nagwe-wave, no? So, ibig sabihin, nararamdaman ng person mo na talagang nasagad ka na niya, napagalit ka niya. Okay? Tingin sa'yo ng person mo. O, nasaktan ka niya. And, kaya nga siya, guys, nag-o-offer ng cup of love dito. Pero kasi nakatingin ka dun sa mga kasalanan niya, no? Hindi nyo na, guys, maalis pa sa isip mo yung mga pinagagawa niya sa inyo. Okay, masakit na to. Na parang siya yung selos na selos, tapos ang ending siya rin pala yung gumawa. Okay? Tignan natin, ano naman yung oops. Okay, ano naman yung ano yung plano ni person dito sa connection niya? Plano ni person. Meron tayong King of Wands, 'di ba? Nandun yung love. Gusto niya sabihin sa inyo guys kung gaano kanya kamahal. Gusto niya sabihin sa inyo guys kung gaano kanya nami-miss ngayon. Kung gaano guys siya ka-passionate, no? Yun yung pinapakita sa akin dito. So, tingnan natin yung outcome. Judgment. Yun nga lang, marami ka nang pwedeng sabihin. And aware naman yung person mo na kung gagawin niya yon, alam niya na marami ka nang masasabi. Marami ka nang magiging reklamo. So, tignan natin guys, zodiac sign sa side first. So, meron tayong Aries, Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, and Sagittarius. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Leo energy. What else? Pisces, Taurus, Gemini, Aries, Leo, and Capricorn energy sa side ng person mo. So, sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? Page of Cups.
So, siguro hindi mo pa rin talaga guys maikaila, no? Minahal mo. Nandun, may konting pagmamahal pero hindi ko siya guys masabing love talaga. Yung pagmamahal kasi guys na parang naawa na lang, na parang gusto mo siyang tulungan. Yun na lang guys yung nakikita ko dyan. Okay? Gusto mo na lang siya guys tulungan or pwedeng wag na rin, no? Kasi baka, ayun nga, nafe-feel mo parang ungrateful naman tong taon to. So, yun yung pinapakita sa akin dyan guys. Tingnan pa natin. Ano naman yung okay, tingin mo sa person mo. Two of Cups. May partnership naman, guys, no? Nare-realize mo din yung mga kabutihan, mga magagandang nagawa niya pa rin. So, hindi mo pa rin siya, guys, ma-blame, no? Kung makikita nyo, guys, na devil, kasi naging toxic talaga kayo. Naging toxic tong relasyon na to. So, pero nare-realize mo rin yung mga magagandang nagawa niya. Ganon. Tignan natin, guys, ano naman yung okay. Ano naman yung magiging plano mo dito sa connection na to? Or ano pa yung dapat mong gawin? Ayan, di natin kukunin yan. Ay, sorry. Ayan. So, ayaw mo nang lokohin yung sarili mo. Actually, i-let go mo na yan, no? Parang tama na. Huwag na natin ito itama. Parang gano'n. Nandun ka sa point na gusto mo lang talaga siyang magsisi, no? Gusto mo lang siya maghabol siguro. Para ma-realize niya rin na parang worth it ka, na parang manghihinayang ka rin pag nawala ako. So, ayaw mo na rin lokohin yung sarili mo kasi nakikita mo na parang na-feel mo na pagka binalikan mo, baka lokohin mo lang din ulit siya. Or baka lokohin ka ulit niya. So, nandun yung grabe yung trauma ginawa niya sa inyo. Okay? So, wala kang gagawing hakbang dyan. Gusto mo lang talaga siyang magsisi. Okay, outcome. Meron tayong temperance. Ito guys, pag-a-adjust to. So, parang mag-effort ka kung gusto mo talaga akong i-win back ulit. Pero kasi, maski effort, hindi mo nakikita eh. Parang mas nakikita mo pa na mas kailangan ka niya, no? Parang, kaya lang ba siya bumabalik para buuin mo siya? So, marami kang marirealize, guys, no? So, huwag ka maging, tanga na naman. Gamitin mo na yung isip mo. So, baka magsisi ka lang sa huli na parang, alam mo yon, nawala yung lahat sa'yo. Okay? Kayanin mo. Kayanin mo mag-isa and isipin mo na may darating pa sa buhay mo. Ayan, no? Hindi mo kailangan magantay sa ganitong klase ng tao. Okay, may darating at darating sa buhay mo. Tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Okay, meron tayong Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Virgo, and Sagittarius. Okay, Aries, Cancer, Gemini, and Aquarius. Meron tayong Leo, Aquarius, Gemini, Aries, and Pisces, Taurus energy. So, ayan guys, kuha tayo ng tatlong cards na napunta yung relasyon nyo. Tatlong card. Diba? Ayan, no? May cheating na naman, guys. The Chariot. Iti-take advantage ka lang nitong taon to. Okay. May nakikita akong new person na paparating sa inyo. Ito kasi, guys, King of Wands. Ito yung person mo. Ito yung new. So, etong The Chariot kasi, guys, hindi na mawala sa isip mo, na parang pag nagpapasok ka ng bagong tao sa buhay mo, baka i-take advantage ka, no? So, ito kasi, guys, nafe-feel mo na parang kaya lang siya bumabalik kasi baka i-take advantage ka lang. And baka ulitin niya ulit. Grabe yung trauma, dala-dala mo hanggang ngayon. And sobrang nahirapan ka na mag-move on sa taong to. Ayan, no? Okay? So, yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.